Breaking news po mga kababayan. Naku po, eto na. Magandang balita ito. Yes, panalo tayo. Panalo si Tatay Digong. Makakauwi na. Yes, makakauwi na si Tatay Digong. Congratulations sa ating lahat. Naku po, magandang balita ito. Galing po ito dito kay Banateros. Na alam po natin na isa po ito sa mga nagbabalita sa SMNI. Panoorin po natin mga kababayan. At sa Anticlear, Supalpal. Ipapakita natin bakit na sumalpal. Ito po mga kababayan, panoorin niyo po. Nako, sana totoo na ito. Ito na po. Ito na mga kababayan. Nasa endgame na. Mga sa mga biktima. Oo. O, sige, pasok. Nasa endgame na ang confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC. Para sa huling araw ng pagdinig, nasa The Hague, Netherlands pa rin ating kasamang si Pinky Webb. Pinky, kumusta na itong panghuling araw? Corina, ito na nga ang last bilang panig. Panalo sila sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng mga abogado ni FPRRD, binasag ni Duterte lead counsel Nicholas Kaufman ang ebidensya ng prosecution. The prosecution theory has been shattered to pieces. 300 pieces. You know why? Because the very testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted by, let's go to the testimonial evidence. Contradictions between and among the so-called witnesses, even contradictions with the witness himself or herself. Madalit sabi, puro batay or based on hearsay, double hearsay, speculation, surmises. Yun naman sa documentary evidence, sinabi ko na kanina yun. Yung the very document na pininisinta nila para ipakita yung murderous intent, saka yung tinatawag nilang community or conspiracy between the president and the PNP, sumabog din sa mukha nila kasi yung dokumentong circular na sinasabi nilang yun ang command to kill, lumalabas, the very document itself shows na nakalagay doon, if you have to arrest, you have to do it in accordance with law. Oh, yun yung tokhang. You have to arrest, if you're gonna arrest, you have to arrest in accordance with the law. Oh, papanong yung tokhang, yun ang tas yung doon nga neutralize. Yung neutralize doon sa memorandum circular na yon, sinasabi nila kill daw yung tangina mga Inglesero na kayo, hindi pa kayo marunong. In short, bagsak sila. Tanong naman ng abogado ng mga biktima, saan ang shattered? Actually, wala akong nakita nag-shatter Kasi Wala to nakita nag-shatter. Siyempre, bulag ka Tinan mo pag si Sal Panelo tinanong mo, nagbibigay siya ng, sabi niya, wala, binasag Halimbawa, ito, nagbigay siya ng mga instances O ito, tinan mo. tingnan mo yung ebidensya nila. Una, sabi nila, yung widespread element, hindi naman yan nag-present ng mapa. So ina-argue nila, tingin nila makumbinsi nila. Wala siyang inano. Sabi niya, O isipin nyo mga kababayan, wala siyang inano Pag si Panelo, meron siyang sinasabi kanino kayo maniniwala sa mga bobo na tangalista na walang ginawa kundi siraan ang mga Duterte. Pinasama si Duterte. Alam nyo naman si Tatay Digong, siya lang yung naging magandang performance na Pangulo. Tignan nyo ngayon, pahetot-hetot. Magsasalita ngayon, bukas, nakalimutan na. Tignan nyo, pati Singapore, sinupalpal ang gobyerno ng Pilipinas. Anong ginawa ng gobyerno ng Singapore? Pinauwi ang mga na-stranded sa digmaan sa Middle East, ang mga kababayan natin na gustong umuwi. Walang kaplano-plano Sabi ba naman, magtago-tago na lang kayo kung saan nyo gusto. Saan kayo nakakita ng ganitong Pangulo, mga kababayan? Samantalang si Tatay Digong noon inutusan ng PAL, inutusan ng Cebu Pacific na i-repatriate ang ating mga kababayan. Pati UAE, mga kababayan. Pinauwi ang mga Pilipino na libo-libo yata ito. Samantalang gobyerno natin, libre, tawag. Para daw hindi mami sa mga kababayan natin ang mga naiwan na pamilya dito. Isipin nyo, ganyan ang ginagawa nila. Ano yun, patawag-tawag may messenger naman. Sinong ginawa yung mga bobo? Gagawin yung tanga mga Pilipino, pero binabantayan nyo ang mga remittances sa mga OFW? Nako mga kababayan,
Ginagawa talaga tayong mga tanga ng mga ito. Tignan po natin dito mga kababayan yung abogado ng Dilawan, pahiya kay Panelo. Na walang na-shatter. Pero, O, kita nyo, walang na-shatter. Diba, wala eh. Eh, pagka kay Panelo, magandang paliwanag, pero sa Dilawan abogado, wala. Walang, tignan nyo. nung sinabi niya na walang na-shatter, nagbigay siya ng example, pero wala siyang example. O, tignan nyo, walang example, di ba? Mga kababayan, wala. Walang naibigay na example. O, tignan nyo. Parang sinasabi lang niya na, sinabi nila, not guilty daw si Pangulong Duterte. Eh, sa tingin ba nila pakikinggan yan ng mga judges? O, kita nyo, sinasabi nila, mga kababayan, di ba? O, papakinggan ba sila ng judges? Iyan ang mali nila eh. O, tignan nyo. Wala siyang instance, wala siyang mga sinabi ni Kaufman na nabasag nung kabila. Samantalang si Panelo, nung nagsabi siya, nag-cite siya ng at least mga 2-3 na meron ang prosekusyon na binasag ni Kaufman. O, diyan mo makikita. Ito mga to kasi propagandista yan. O, kita nyo, propagandista ang mga ito eh. Ito mga Dilawan ng abogado eh. Mga bayaran din ito, mga kababayan eh. Eh, parang mga trilyanes lang din ito na binibigyan ng 2 million tas ipapamudmod sa mga ICC investigator, mga kababayan. Tignan po natin ha. Ang korte na hindi widespread yung patayan. Makaka-shatter ba yun? Hindi makaka-shatter. O, katulad yun. Sinasabi daw na widespread. Pero, hindi naman daw widespread, sabi ni Kaufman. And, ang sabi lang niya, sa tingin ba nila, mapapaniwala nila? Yun na yun. Ang daming sinabi ni Kaufman dyan. Wala ka ni isa na na-cite doon sa mga sinabi ni Kaufman na, walang kakwenta-kwenta. Ito nga ang problema, mga kababayan. Parang yung debate ni Ping Lacson at ni Marcoleta. Itong si Marcoleta, ipinapaliwanag niya na bakit hindi mo iniimbestigahan yung 18 na Marines. Ano bang kinakatakot mo? Dito po, binuksan ni Marcoleta ang argumento na Pampilo Lacson, parang awa mo na. Kailan mo bibigyan ng panahon ng 18 Marines? Ayaw mo bang mag-imbestiga? Hindi ka pa nga nakagagawa ng report mo sa Blue Ribbon Committee sa flood control issue. Eh, sinasabi mo na ang mga Marines, hindi ka panipaniwala, mga sinungaling. Eh, sasabihin mo, bibigyan ng kahihiyan ang Senado pagka pinaimbita ito, gagawan lang ng sarswela. Eh, nandiyan kayo ni Tito Soto, ginawa nyo ng bulagaan at baboyan ang Senado sa pagiging chairman at SP ni Tito Soto. Dahil nga, si SP Soto, nakakubran din ng 5 maleta, kaya ayaw nyong ipa-imbestiga. Etong si Erwin Tulfo naman, mariing tinututulan din niya na in-invite yung mga 18 Marines. Wag na daw, wala daw katotohanan ito. Mga bobo lang mga ito. Parang mga abogado din ng mga Dilawan ng mga bangagista ito, mga kababayan. Talagang inililihis nila ang issue dito. Gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong, pinasama nila. Diba? Gustong-gusto natin ng mga Pilipino ang pamamalakad ni Tatay Digong dito, diba? So, ibig sabihin, wala. Sa leeg talaga tama nila. Wala silang masite na... Sa leeg talaga. Sa leeg talaga ang tama eh. Ganyan si Ping Lacson. Nasupalpal ni Marcoleta. Ganyan din yung mga banat ng mga abogado at kay Kaufman, mga kababayan ko. 'Di ba? Ganyan lang yun, mga kababayan. O, tuloy pa natin. Instance eh. Doon sa testimonya or doon sa mga sinabi ni Kaufman na masasabi mong nanalo sila eh. Si Sal Panelo meron eh. Testimonial evidence, double hearsay, speculative. Tapos yung document na pinakita nila, sabi doon, nakalagay doon na lawful dapat kung mag-aaresto kayo. So doon pa lang talo na. Yung neutralize, sabi nyo kill pero hindi naman. Alam mo yun, doon pa lang wala na eh. Dito mga to, wala naman talagang alam itong mga to. Noon pa naman yung argumento nila binasag na dito sa Pilipinas pa lang, kaya nga nila dinala yan dyan eh. Sabi ko nga sa inyo Banateros, ganyan din sila Tito Soto at Lacson at Erwin Tulfo, mga bending dalaw Isipin nyo, ba't ayaw nyong imbestiga ng flood control? Tapos ngayon, iniipit sila, ginigipit sila sa NBA ngayon. Ang sinasabi, may kaso, may murder, hindi kailangan. Nabasag din si Tito Soto dito, mga kababayan. Binasag din ni Marcoleta. Bakit? Porque ba ganyan na, hindi na pwedeng pa imbestigan sa Senado? Makakasagabal ba sa kanila ito?
O di ba mga kababayan, ganyan sila i-bending the law. matter yon, tingin ko ang korte will stand firm na widespread ang killings. Tingnan mo, yun ang sinabi niya. I think the court will stand firm na widespread yung killing. Putang ina, pinakita nga 3% eh. Paano widespread yung killing? 3%. Yung numero nung namatay doon sa sumuko. Ano naging widespread yun? Buti sana kung 50-50 o kaya 30% man lang. 3%. So isipin nyo mga kababayan, o di ba kung ano-anong sinasabi nila. Di ba ang dami nang inargumento ni Kaufman doon, ni Panelo doon sa ICC, hindi nila masagot-sagot. Ganyan din ang ginagawa sa Blue Ribbon Committee mga kababayan, ginagawa nilang bobo mga Pilipino. Naku ngayon, tignan po natin si Auntie Claire na suplak dito eh. Tignan nyo ha mga kababayan, na suplak to. Susuplakin po ito ng reporter ito. Tignan nyo ha. Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Totoo naman eh. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment nyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya, gaano karaming tao ang galit? 100 million. Itong Napaka- pagpapadala ano nito, no? kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Ay, isipin nyo mga kababayan, dati camping-camping kay Tatay Digong ito eh, nung si Tatay Digong pa ang presidente eh. Okay naman yung war on drugs. Okay naman yan eh, okay naman yan. Ngayon, mga kababayan, ako, sinampal din ng maleta ito. Eh, yan ang sinasabi ng mga komento. Si Auntie Claire ang pinaka-fake news sa lahat na vlogger. Parang hindi abogado. Ayan, binabanata na naman niya si Sara. Si Tatay Digong. Nagpupunyagi daw yung mga tinamaan ng kamay na bakal ni Tatay Digong, yung mga nabigwasan ni Tatay Digong. Nagpupunyagi daw sa human rights daw, puro human rights, pero yung mga tinamaan na mga kriminal, yung mga tinegi na mga kriminal, yung mga bata, yan, yung pinasok sa bahay, walang kalaban-laban. Oh, ngayon, tignan nyo, ang daming nangyayari, mga kabataan. Sinong may kasalanan? Yung mga nagpupulburon, oh, tignan nyo, may hustisya ba ngayon? Pinasok yung babae sa bahay. O, ginawan ng masama. Nilapastangan nung nagpupulburon. Ang masama pa dun mga kababayan, yung ginawan ng masama, alam nyo ginawa? Alam nyo na, karumal-dumal na gawain ng isang hindi matinong tao, yung nagpupulburon. Ang dami po mga kababayan, kahit yung mga pinapasok sa bahay, nakaganon. Walang nahuhuli mga kababayan. Pag si Tatay Digong, sorry ka, gumawa ka ng kasalanan, pag buhay ang kinuha mo, buhay ang kabayaran. Gaya nun mga kababayan, yung isang lalaki, province sa Bulacan yata, pinasok niya yung isang bahay, ginawa niya ng masama yung buong pamilya. As in talaga, karumal-dumal yung ginawa. So walang natira kahit isang buhay sa isang pamilya. Basta isang pamilya yan.
karamihan puro bata pa. Ang ginawa ni Tatay Digong, kinabukasan, yung gumaganon, yung nagpupulburon, hindi na hindi na sinikatan ng araw. Ay, nagpuputakti yung mga human rights ngayon. Laging yung mga criminal ang may protection, pero yung mga ginagawa ng masama ng mga criminal, wala. Diba mga kababayan, no? Nasaan ang hustisya, mga kababayan? For transparency, for a better democracy, mabuhay po. This is the Wonders Philippines. Salamat po sa inyong suporta. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.